bago ng gabi, kailangan ng speed ka naman tayo. Dalawang kanta. Dalawa. Yung dalawa, ano lang ako. Isa lang, tapos sa linggo ng gabi. Mag-linggo ng gabi sa akin. Para wala pang magpapatuon sa akin. Wala nang testimony.
Iniisip ko nga, di ba yung iniisip eh. Ang layo eh. Hallelujah. Sa mga nanonood, welcome po sa Father's House Christian Center. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo awit sa Panginoon ang sinisiglang pagpipiliin na natin ng Diyos. Hallelujah. Kasama, palakpakan natin ang Panginoon at pumili siya. Yes! Sa mundo ginagawa ang buhay ko ngayon. May kakilala o magmalilang Diyos bakit kapataya? Tumawa si Kanya.
Sa
worship schedule. Meron pa tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday. Ang worship schedule, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Pwede lang din ang tanghali, hapon, at ng gabi. Kailangan din natin ang ating mga activities, Sunday School 9 a.m. sa pagtuturo, pag-aaral, salita ng Panginoon, 10 a.m. naman sa ating morning worship, at 6:30 p.m. sa evening worship ng linggo. Every Wednesday po ating evening service. Same time din ang gabi, 6:30 p.m. din Wednesday. Hallelujah. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga government officials, sa atin natin ang mga numuno sa pamahalaan ng bansang Pilipinas. Sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno, kailangan natin ang pagliligtas, ang pagsulong ng gawa ng Panginoon na salita ng Diyos sa loob ng gobyerno. Kailangan natin ang mga leaders, Church International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Macdel, sama din natin ating national leader, Pastor Boy Disipida. Kailangan natin ang kalakasan, kasiglahan ng ating mga pastor, pagdidali ng mga regional leaders, Pastor Frank Del Ventura, Pastor Nalo Buntag, Pastor Erminente, Pastor Charles Arias, Pastor Yelzebel, at ang ating Mother Church, Pastor Nico Herrera ng Baclaran. Kailangan din natin ang mga Baclaran brother churches, Pastor Gerson Galbrena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Xavier, Pastor Marceliano, Pastor Rob Pajosa, Pastor John David Chayla, Pastor Samuel Bull, Brother Jimson, and Brother Noel ng Carbocan, Pastor Melvin David, Pastor John Chales, Pastor Jess Pancho, at Pastor Lani Lumaya. Sama din natin mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, ating mga kapatid sa Vietnam, ang nangyayari ngayon sa Israel, sa Indonesia. Kailangan natin ang pagliligtas ng Panginoon, ang kaligtasan din ng mga lingkod ng Diyos sa bansang iyon, at ang ating panalangin din ang ating payang Antipolo, Upper Antipolo, Pastor Mr. Sena, kasama yung spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation, deliverance, soul hacking, dalangin natin sa Ligusali, sa Ligote, at transportation vehicles sa ating church. So, pray din natin, kompletong kagalingan, Steve Garcia, Brother Noel Talo, Bonifacio San Pedro, Sherry San Pedro, Lita Lourdes Agadulo, Pastor Topi, at Linda Simpson. Dilapin na sa Panginoon ating mga mahal sa buhay. Dalangin natin ang kalakasan at karunungan ng Diyos. Siya paparati lang siya ang ating mga mahal sa buhay kung sila makilala sa ating Panginoon. Nag-pray din natin ang mga activities natin kung darating na Sabado, ating Jubilee Service sa Baclaran, ating Revival Crusade sa buwan ng Oktubre, dito sa Church, October 45, International Bible Conference natin sa November, unang linggo ng November, first week, at ang ating impact team next year sa March 2021. Sa mga pagkakataon ng pagtalita, ang ating pastor, ang pag-uulan. Praise God. Taon tayo dumako sa panalangin, Mr. Patas. Puli natin ang Diyos, palakpakan at puli na tayo, pumula tayo bagong araw sa panalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Puli na Panginoon. May ikana na namin ang lupa. Praise God. In the name of the Holy Jesus Christ, you are holy. Jesus, Lord, Lord, dami pa rin dala ng Panginoon, lugar, ang gawain ng Panginoon, lugar, gawain Panginoon, ligtas pa kayo, Panginoon, ng maraming kaluluwa, lugar, maraming pang makakilala sa inyo, lugar, dalangin niyo po namin, Panginoon, lugar, ang bansa namin, Pilipinas, Panginoon, lugar, sa inyo, makaharap, Panginoon, lugar, sa korupsyon, kahirapan, Panginoon, lugar, magligtas buhay, Panginoon, lugar, ng mga kaluluwa, lugar, tulungan niyo din po mga international leaders, national leaders, Panginoon, lugar, ligtas din po sila, Panginoon, lugar, maraming mga kaluluwa sila ng bayan, lugar, kung palayan din po, Panginoon, lugar, ng mga gusto, Panginoon, gusto po yung sipilyo, Panginoon, na ingatan, Panginoon, bigyan ng kalakasan, pagpapala, lugar, ng isang bayan, Panginoon, pati na rin po, Panginoon, lugar, ng paglaran, Panginoon, lugar, kami pa rin dinadalangin, lugar, ng pagsama mo, Panginoon, lugar, ng iba rin ng Espiritu, lugar, pati na rin po, Panginoon, lugar, ng mga kapatid, Panginoon, lugar, kami pa rin inaabot, Panginoon, lugar, ng mga pagsama, pagkabay, Panginoon, sa kanila, lugar, kami pa rin dalangin, Panginoon, lugar, ng mga healing request, Panginoon, lugar, hindi pa rin ingatan sila, Panginoon, lugar, kami pa rin inaabit, Panginoon, lugar, ng pinagaling niyo na po sila, Panginoon, lugar, bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon, lugar, ingatan, Panginoon, lugar, at ang magdadala, Panginoon, ng iyong salita, lugar, ingatan niyo po, Panginoon, at Panginoon,
magkaroon kami ng pagkarevelasyon, Panginoon God, sa inyong salita, Panginoon God, samahan niyo po siya, Panginoon God, ng Espiritu, Panginoon God, ang aming pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Dahil magkagala sa isa't isa. Hallelujah. Isa pa, purihin natin, palakpakan ang ating Diyos. Habang malapit ang ating pastor. Isa pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, it's your God. Okay, so, okay, isang magandang umaga sa ating lahat. September 21, ngayon po yung panahon, nag-iipon-ipon sila sa Luneta para isikaw nila ang pagbabago, kalayaan ng Pilipinas sa korupsyon. Alam nyo, pag totoo gusto nila ng pagbabago, hindi mali yung ginagawa nila. Kung gusto nila ng pagbabago, lumapit sila sa Diyos. Para makapagbabago sa bansa natin, ang tagal na, ang korupsyon na yan, panahon pa, may butas yan. Hindi na mapapago. Mapapago ang bansang Pilipinas kung ang bayan natin ay manunumbalik sa ating Panginoong Jesus. Okay, so, hallelujah. Okay, tayo po ay natapo minsan pa. Dahil wala ka naman tayo mga ibang activities. Panalangin natin ang pagsulong ng kawan ng Panginoon. Dahil tayo white, lalo na sa mga bata. Panalangin natin yan sa Panginoon Diyos. Amen. Panalangin natin na pagpalain ng Diyos ang gawain ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, bless natin ang Panginoon ang kanyang gawain at magligtas ka ng maraming kaluluwa. Okay, 10 days mula po ngayon ay anniversary natin o ano pala, hindi pala 10 days. 14, kasi kaya nasabi ko kasi 10 days, 10 araw, darating na yung aming anak, kaya nasabi ko 10 days. Hindi lang 10 days, halos 15 days pa. Okay, so yun lang ang ating kailangan pagkandaan natin. Yun ang anniversary natin ito. Magbibita tayo ng mga kaluluwa sa kawarin ng ating Panginoon. At kayo inihipo ng ating Panginoon Diyos sa inyo yan. Then, kailangan din natin kailangan magpapakain ng mahalaga. Amen. Kami nasa Tayabas, sa Quezon, tuwing anniversary namin, ay nagregalo kami sa church. Totoo yun, ginagawa namin yun. Nagregalo kami ng electric fan, nagregalo kami ng totoo yan, ginagawa namin yan. Kung aming maisipan namin na nagregalo wala sa church, tulad niya, kurang pagdaan niya, sabi nga ni Mama, pasalamat mo na, simula tayo sa electric fan lang. Salamat sa Panginoon, binigyan ako kami ng karong, kasi ang daming electric fan, pang-backdoor. Tayo ng talungan. Nakakot lahat. Tapos na rin mga sirang electric fan. Kaya kung may mga sirang electric fan kayo sa kaya naglalag po praise God. Okay, dahil tapos isa pa sa gawain ng Panginoon, hikom ng pananalapit ay maraming kuya ng gawain ng ating Panginoong Diyos. So, kanina, tinalakay ko yung di ko na ay ganyan pa rin ipatakil niya doon sa Sunday School. Kasi kagabi ko pa inisip na yung aking gagawin paghamon. Bawat pagtayo kasi dito sa unahan ay yan po ay hindi basta-basta gano'n. Yan po ay pinag-aaralan. Hindi po yan basta-basta lalo na naka-online na tayo, posibilidad ng mga nakakakita niyan. Kaya sa makitatayo ko rito sa unahan, sabi ko nga kanina sa inyo, doon naman po makita sa unahan, makita sa camera. Kasi mas maganda kasi nakaharap, nakakakita doon sa nakatayo ko. Kasi parang nalamanan na naiiyak mo. Pero tinawakan sa kanina, post live na siya. Kasi makikita siya sa ganun lang yan, masasakay kayo dyan.
sabi ko sa inyo, ang purpose ng ating church ay i-develop ang ating sarili. Yun ang totoo niyan. I-develop ang ating sarili. Matuto tayo umarap sa tao, gagamitin ng ating Panginoon. Okay, tayo dito sa pananalapi. May tatlong bagay lang ako yung nasi-share kung bakit minsan ang tao nakakaranas ng tinatawag na pag-ibigan o pag-ihirap. Ang unang-una rito, kawalan ng limitasyon. Yan ang totoo niyan. Mga nakaraang ng linggo ng gabi, pinakita ko yung dala. Naging paborito ko tuloy yung dala na yun ako. Yung dala na yun ako, nakakita siya ng isang garapon, punong-puno ng laman, kaya ang ginawa niya, lumamang siya sa taas, at kinain niya yung laman. Kaya lang, doon mo makikita doon sa larawan na yan, o gusto nyo man na yan, balikan yung ano natin ng linggo ng gabi, yung online ng linggo ng gabi. Ang kahirapan lang sa kanya, doon sa taga, nagpasasa siya ng gusto. Kinain na, ibuhos niya na. Hindi siya nagtira hanggang kalahati man lang. Para mayroon siya tungtungan na makaabot siya doon sa labi ng garapon at ng sima. Kaya nakakuha ko ng pangangaral dyan, pinangaral ko ng Miyerkules ng gabi, ang tukso sa kawalan ng limitasyon. Yun ang aking nagiging ng pansin. Kaya, siguro, ang isip mong taga, busog na ito. Kaya lang, maya siguro, mga 2 oras na, 3 oras, gutom na uwi ako. Hindi mo muna alis at dito, hindi lang dito alis, dito na ako. At di mo alam, makaramdam mo siguro siya ng gutom, hindi manatag na naman niya. Hanggang sabihin natin, hanggang masahin niya doon, hanggang sa kailalim. At nung makita niya, nung maubos na yung pagkain, nakita niya, hindi na siya makalabas. Kaya itinapit ko doon, bigyan mo ng pansin, ang limitasyon, pag kinain mo, bilang sa iyo. Pahihirapan ka niya. Kasi ang limitasyon ay tuntunan mo para ikaw ay makasurbay. Ano pong ibig sabihin mo? Anong application mo? Bilang mga Kristiyano, dapat alam natin ang ating limitasyon. Pag kinain natin lahat, doon na lalabas. Yun, kapag binigyan kanina eh. Kailangan alam mo yung limitasyon mo. Pag dumaaraw ka, ano yan eh, paturuan na yan sa mga business-minded. Yan ang unang dapat alam ang mga pumapasok. Sigurado alam ni Rita yan dahil related sa kurso niya yan. Kung kumikita ka lang ng 1,000 isang araw, huwag kang gagastos ng buwapay. Kasi pag gumastos ka ng buwapay, iisip na yun. Ibig sabihin nun, kung ligisyan ka, kinakain mo na yung puhunan mo. Yun ang ibig ko sabihin, dapat meron kang limitasyon. 1,000 lang ang kita mo sa isang araw, kumain ka lamang o gumastos ka lamang ng 500. At least, mayroon kang save na 500. Pero dahil sa kadadaan ng Bombay, Bombay ng mga naglalako, 20 pesos lang po, hulugan. Ay, hindi mo masyadong nakita mo. Kapaganda, pupunin mo. 5 piso lang, nasa pusat mo araw. Sabihin, kaya kung pumapasok yung kawalan ng limitasyon. Ang alawa, kawalan ng disiplina. Medyo related yan, kaya yan ang totoo yan. Kawalan ng disiplina. Kaya nga nung sabi, kapag maliit pa ang lumot, magtsagang mamalutyo. Kaya sabihan ng matanda yan. Yung kawalan ng disiplina, kasi wala tayong naisisave. Bakit? Kasi minsan nag-allocate tayo o naglalaan tayo sa mga bagay na hindi naman kailangan. Tulad ng bawa, vices. Hindi naman kailangan yan eh. Pero sa maliwala at sa hindi, nag-allocate ka sa bisyo mo. Pinaglalaanan mo yung pagsisasigarilyo mo. Tingnan nyo sa lito. Naglalaan ka ng 1,000 para sa ara. Naglalaan ka ng 1,000 para sa sigarilyo. Naglalaan ka ng 500 para sa wedding. Kasi lagi dumadaan ng wedding.
Anong tataya ka ba? Pag-allocate yun, paglalaan yun. So na po, ibig ko sabihin, hindi naman dapat. Kaya, sa isang banda, nasisira na yung buhay natin. Kaya pagdating ng panahon, wala ka na-isave. Dahil na-isave mo na sa maling paraan. Na-isave mo na sa meeting. Na-isave mo na sa alak, sa bisyo. So, yun ang kailangan. Bakit kayo kailangan na lumarating sa buhay ng tao? Kaya nga sabi ko kay Mama, ayaw mong gumastos, huwag kang lumakas ng bahay. Walang gastos niya. Pag lumabas ka ng bahay, gastos niya. Aniwala ka. Ano sabi rito sa Proverbs chapter 20, verse 25? Ano sabi niya? Ang mga langgam ay bayang hindi matibay, gayong may mag-iimbak ang kanilang pagkain sa talibo. Ano ibig sabihin ng iimbak? That's the same. Yan ang ibig ko sabihin. Pangawali, dito ko magtatapos, kawalan ng karunungan o pagpili. Lahat naman talaga tayo gagastos. Kaya dapat talaga magkaroon ka ng karunungan. Piliin mo kung alin ang dapat mong gastusin. Nabanggit na kaya sabi ko, hindi kami panghamon ko sa tip-tip. Totoo yun eh. Totoo yun. May mga bagay minsan, binibili mo, nalandahan ka, kasi akala mo, kailangan mo. Banda mo, ipagtingin mo, may mga kailangan mag-stock na lang sa ilalim ng mama. Pagkaban yung ibig ko sabihin. Ito sabi ng Matthew chapter 11, verse 28 to 29. Ano sabi dito? Magsipahin mo kayo sa akin. Kayo lahat na nagpapagala na bibila ng lupa at kayo aking pagpapahingahin. Blessing po yung pagpapahingahin. Ang sabi sa verse 29, pasangin ninyo ang aking pangako at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at ang puso at masusulungan ninyo ang kapahingahan ninyo ng kaluluwa. Ang sabi doon sa unang pangungusap at magsipahin ko kayo sa akin ay lahat na napapagalan. Bakit may papagalan? Kasi meron tayo dinakasan ng mga problema at suliranin. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi naman sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at kayo mawawala ng pasan. Hindi sinabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Pasan ninyo ang aking pamahal. Ibig sabihin, pumili lang kung ano ang papasan ninyo. Ako nyo na. Kahit kailan hindi ka mawawala ng papasamin, pipili ka. Minsan nangalala ko dito, nausap ako dito, na mayroong mga tao minsan, pinapasan niya yung mga bagay na hindi naman dapat pasanin. Wala namang kwenta, hindi naman na dapat pasanin, pinapasan niya. Nag-allocate siya doon sa mga bagay na hindi naman dapat niya pasan-pasan. Binigyan ko ng pasin doon yung baliw. One time na ako nagtatricycle, ninasakit yung baliw, hindi mo ulong na hindi ko alam na baliw, hindi natataga siya napakaraming mga taong bag. Sumakay siya doon sa tricycle ko, pagkakapa, hintay ko magbayad, hindi nagbayad. At nagkataon na doon sa nandami rin pila ng tricycle doon, tawa ng tawa sa akin. Ano ka, nadali ka rin, ano? Hindi ka nadali. Sira ako doon. Kaya ako na rin sinakay, kaya kita kung daming gamit. Ay, tingnan mo mga buong basura. Nalatala niya yun, pasang-pasang niya, pero hindi naman niya dapat. Hindi naman niya makakapinabangan. Yun yung sinabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pangako. Ano ang pinapasan natin? Una, sabi ko nga, bisyo. Pero nag-allocate ka doon, pinapasan mo yun, hindi ka pwede ka naman mabuhay nung wala yun. Naglahalang tayo, pinapasan natin yung mga dapat, hindi naman natin pinapasan, hindi naman natin mapapakinabangan. Nagbabayses tayo, pagdating ng panahon, ayun, apektado ang kalusugan mo. Bakit? Dahil pinasan mo. Pero mag-allocate ka ng mga ano doon, mag-allocate ka ng pananalapi doon, yung vices. Diba? Pinapasan mo, i-entertain mo yung mga taong ibang espiritu. At kung pinangaraw ko ng landing ko, pag-iinumin mo. May nakita ka nga ako, walang kagulang sa pamilya, pero may pangpulutan. O, sino nakari at experience mo? Naranasan ko yun, dito na nabanggit eh. Ang galing magluto ng pulutan. Pero yung pamilya niya, walang mayulang. Pero ibig ko sabihin, pinapasan ng tao yung mga bagay na hindi naman niya dapat.
Ano sabi ng Panginoon? Pasanin mo ang aking pangako. Ano yun? Suportahan niyo ang aking gawain. Kaya lang kasi ano kayo, kasi nga, iniisip yung dagdag pa yan, magbabawasan pa. Magbibigay pa ako sa Panginoon. Yes, magbibigay ka na. Pero may pangako sa iyo ang Diyos. Pero sa mission mo, walang pangako ang Diyos. Pero kapag ginawa mo, yung pangako ng Panginoon ay pinasan mo. Nagsimula ka, na siya gawin mong partner sa business mo, sa buhay mo. Ang sabi ng Panginoon, ang pagsanang bubuksan ko ang dunaw sa langit. At ititinig ko siya ng pagpapalawan sa pagkasin. Pasanin mo yung obligasyon ng Panginoon. Tulungan mong pasanin. Huwag mong pasanin yung bigat ng sanlibutan. Yung balises ng sanlibutan. Yung kalakaran ng sanlibutan. Kailangan natin ang nasa uso. Kailangan lagi ang iyong cellphone. Kailangan every 6 months, bago ang cellphone. Pinapasan natin yung sistema ng sanlibutan, yung kayabangan ng sanlibutan, pero pagdating sa ating Panginoon, ayaw namin pasanin. Yung sinasabi ko, pumili ka ng papasan. Sabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking pangako at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbang ang puso at masusukuhan ninyo ang kapahinan ng inyong tao. Kaya kung natin mga ulod sa pagsasiguro kaya na pag-usap, tayo ay nanangin at ay hindi ko mga nanlalaki, tawagan ko siya at para tayo pamanahan sa pag-ibig ng mga nanlalaki. Nakila at kapag Diyos, maraming pong salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa lahat ng bagay na ginagawa po, Panginoon, sa iyong mga anak. Bless po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Pagpanalin mo at saraduhan po, Panginoon, ang kahirapan sa buhay nila ng ilang Diyos. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan ba, awitan natin ang Panginoon na the time to be happy is now. Pero sa buhay mo, marami kang inuuna. Makikita mo. Pag itinahuli mo ang Panginoon, makikita mo, tatahimik ang Diyos sa iyo. Hindi mag-usap sa iyo ang Panginoon. Kaya napatunayan mo, kaya minsan, yun ang dahilan kung bakit ako ganun magsalita. Ang aking kong itinuturo sa inyo, hindi ko nabasa. Ang aking itinuturo sa inyo, karanasan ko. Kaya nung matutuhan niya, minsan, naalala ninyo, umiyak ako dahil sa kanya dito sa ulo. Dahil tumalikot siya, tumaksikan. Pumunta sa mga industry. Wala nang pinagkagawa. Hindi talaga siya tumalikot. Pero kinalimutan niya ang puso. Yung design ng puso niya. Yung allocate na, mapulaan para sa puso niya. Tunahin niya yung tibok ng puso niya. Kaya sabi nga ni Matthew Chris, tumigo ang puso. Pakita siya. Kaya nung nakaraan ko, ako pong karaming tunay na pinagpala sa kanya. Sa tulad ng aking sinabi, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Lagi kayo sa Panginoon at nakikita nyo ang Diyos ay gagawa sa kanyang buhay. One time na, sabi ko, nagdawala kami ng Taytay, revival crusade. Hindi inaasahan, hindi na nagpahayag sa kanyang Panginoon for the second time. Yung unang pahayag na ng Panginoon sa kanya sa Baklaran,
naulit ngayon. Kaya pagpatibay lang na ibig sabihin talaga ng Panginoon, gagamitin kita. Hindi ko malimutan yung sinabi ng Panginoon sa kanya, gagamitin kita, hindi lang dito sa iyong bansa, gagamitin kita sa labas ng bansa. Okay, isang pa, kaya natin ang nasabihin ng ating kapatid sa Panginoon. Kaya nakikita ko na nagsisimula ulit, huwag lang mabago ang puso niya sa ating Panginoon, siya gagamitin ng Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. So, hintayin lang natin yung powerful. Di ba? Hindi natin. May isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa mga pagkakataong pinibigay niya at pinaniniwala ang maasa na ang Diyos ay hinikilos at magbabago ng mga buhay maghahamon sa mga ngalan nito. At may problema kasi tayo sa internet. Siguro tuloy natin. So, sa ating texto, 1 Corinthians chapter 1, unang Korinto, kabanatang 1, noong 2010, merong 33 mga minero, 33 miners, na na-track underground sa lugar ng Chile, San Jose. At na-stuck sila doon below 2,300 feet. Gano'ng kalalim yun. At after nun, ay naharangan yung kanilang daanan, yung kanilang lagusan, yung kanilang pinaka-exit, at wala silang anumang kagamitan na pwede nilang gamitin para makontak yung mga tao sa labas. Meaning, na-trap sila, hindi sila makakalabas doon sa loob ng kuweba. At sila yung mga minero, sila yung pihasa pagdating sa mga ganong bagay. At sumunod yung kwento ay nagkaroon ng nabalita ito buong mundo, maging mga karatig bansa ay nanonood sa kanilang televised. Ang sabi doon, hindi sumuko yung mga minero. Bagamat wala silang naririnig sa labas, pero nakikita sila ng mga tao nasa loob. Kasi may mga device sila to track them. So, alam nila na may mga tao na na-trap sa loob. Ang problema, hindi nila alam kung buhay pa yung mga tao ito. At ganoon din yung mga minero sa lugar doon sa underground, hindi nila alam kung sila ba'y sasakluluhan. So, sabi doon, yung dahil sa puso ng mga taong ito, ay tumulong sila, nag-organize sila buong mundo, nagpadala ng mga pagkain, nagpadala ng mga pananalapi, mga bagay na kinakailangan para sila makuha mahina doon, mula doon sa kuweba, sa pagkakakulong. At habang sila nakakulong, sabi dito, yung mga manggagawa, yung mga rescuers ay napapagod na, at sabi doon sa mga critical moments, may mga times na gusto na nilang sumuko at maging yung mga expert sa buong mundo ay nagplano kung paano sila ilalabas. Kung paano silang ilalabas. Ibig sabihin, maging yung buong mundo ay nagkaisa para lamang yun sa isang layunin na yun. Na yung bawat mga minero sa loob ng Chile ay mailabas nila. Nasabi doon yung mga miners, maging sa kanila, doon sa ilalim, wala na silang hindi nila alam kung maliligtas pa sila, pero nagkaisa sila. Mentally, medyo grabe yung pag-atake ng mental sa kanila, maging sa physical, napapagod sila, walang oxygen sa ilalim ng lupa, at pero na-encourage nila yung bawat isa. Na-encourage nila yung isa't isa, nagbahagi sila ng mga pagkain, at ang sabi doon, hindi nawawala yung kanilang espiritu, yung apoy ng kanilang espiritu na balang araw makakaahon sila doon sa pagkakalubog sa lugar na yun. So, next na lang natin siguro dito. At medyo mahirap yung tawag dito, yung ating internet. Ayan. Ayun yung 33 miners. Makikita natin. Pero palabas yan. Ayun yung palabas. And then yung last, sino pwede?
tinatanong ako, hindi, okay ba? Hindi, okay na. Okay, so, after ng 69 days, pagkatapos ng lumipas yung 69 days, so sabi ba, yung rescue ay naging matagumpay. Bawat isa nakaligtas na iaakon nila doon sa ilalim ng lupa. At ito yung picture ng last person. Yung huling tao na ligtas nila sa ilalim ng lupa. Okay, sabi ko lang. Anyway, alam niyo yung kwento ito ay pagsasalarawan ng tinatawag na unity o pagkakaisa. Maging yung buong mundo ay nagkaisa para lamang sila iligtas. At hindi magiging posible yun, hindi sila makakaalis sa lugar na yun kung wala yung tinatawag na pagkakaisa. Nabagamat meron silang pagkakaiba-iba, ay nagkaisa silang magtulungan para sa iisang goal. At ito rin ang nais ng Panginoon na tayo bilang kanyang mga anak ay magkaisa sa iisang layunin. Ang ipangaral ang kanyang pangalan sa bawat dako ng sanlibutan. Yun naman ang gusto ng Panginoon. Yun ang kanyang kalooban niya tayo bilang mga Kristiyano ay magkaisa. At ito rin naman ang kinaayawan ng kaaway. Kaya nais ko mangaral sa paksa, together as one. Sa ating text ko, 1 Corinthians chapter 1, verse 10, mga kapatid ko, ako'y nakikiusap sa inyo, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, magkaisa kayo at huwag magpapahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Together as one. Tayo ko'y manandali ang mo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami, Panginoon, sa iyong banal na trono at papakumbabang puso. Hinihingi ko, Panginoon, ang banal mong Espiritu o pagkilos ng banal mong Espiritu sa aming kalagitnaan na mag-usap kami sa pasabawat siya, maghamong ka, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu kumilos ang siyang mangusap, Panginoon, na ang mga bagay na hindi ko kaya gawin ikaw, gumawa, Panginoon, lalabas kami sa iglesia ito, Panginoon, na hindi kaya ng dati kundi taglay ang pagbabagot yung salita, Panginoon. Ito po ang aming sabat na langit, Panginoon, pagpalayo po yung salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. So, nais ko mga nasipaksak together as one. Una is the power of united church. Ang kapangyarihan na nagkakaisang iglesia. Alam nyo, hindi na bago kay Apostol Pablo na may mga iglesia na nagtatalo-talo. Mga members na nagkaaway-away, hindi nagkakaisa, merong tinatawag na disunity. Kung minsan may mga membro na hindi na uubusan ng kaaway sa loob ng church. So, nagkaroon siya ng kaaway, pagkatapos niya ng magkasundo, lilipat na, magkakaroon siya ng another kaaway. Diba? At hindi bago ito sa atin kay Apostol Pablo. Kaya sumulat siya sa verse 11, ang sabi na, sapagkat ipinalita sa akin ng mga kasamahan Globe na kayo raw ay araw-araw nag-aaway. At medyo nakakaya na kasi sinulat pa, babasahin sa harap ng maraming tao. Verse 12, ito ang tinutukoy ko, may nagsasabi kay Pablo ako. May nagsasabi rin naman, ako'y kay Apollos. May iba pa rin nagsasabi kay Pedro ako. At may iba namang nagsasabi, ako ay kay Kristo. Oo mga kapatid, meron tayong pagkakaiba-iba. At kung minsan, nakahalo ito o nasasama natin sa ministry, pagdating sa church, kaya nagkakaroon ay nagiging sanhi ng pagtatalo-talo. Diba? Ang disunity, mga kapatid, ang kawalan ng pagkakaisa ay nakakapagpahina sa tao. Alam ba natin? Alam niyo tinatawag ang ministry burnout. Sa ministry, minsan na-burnout tayo. Ibig sabihin, instead na maging blessing sa iyo ang ministry, instead na pagpalain ka dahil sa meron kang hinahawakang ministry, meron kang Bible study, kung minsan nagiging burden na sa iyo at nakapagod ka ng bakit? Kasi walang pagkakaisa. Example, dahil sa disunity, dahil sa kawalan ng pagkakaisa, sa pag-unawa at pagpasyagay ng binasa natin sa ating teksto, lahat ng ministry inaako na ng pastor. Siya na yung magpapaawit, diba? Siya na yung magpapatotoo, siya na yung maglilinis ng church, siya na yung hahalo. Kaya pagdating ng linggo yung pastor ng tanggulay na. Bakit? Kasi walang pagkakaisa. Nawawala yung tinatawag na unity na kung saan ito yung kalooban ng Panginoon. O kaya ang tumatay lang yung pamilya ng pastor, o kaya yung isang disciple, yung isang tapat na disciple.
Nasaan yung ating mga kapatid na babae? Si brother at si sister. Makakali ka wala sa iyong kapatid. Kapag mga kapatid, when a church isn't united, it can heavily weigh church leaders, maging sa mga members. Maaaring mabigatan na yung mga members, hindi na dumadalo. Bakit? Ang bigat na sa kanila, walang pagkakaisa. Minsan, dumadating sa way na bigat na sila sa pagdalo. Hirap na silang dumalo dahil wala yung pagkakaisa-isa. Oo, tinangaling tayo mga kapatid, hindi ba tayo magkakaisa? Mahirap gawin ang isang bagay kung wala ang pagkakaisa. Diba? Kung hindi tayo nagsasama-sama. Alam nyo, nung dito kay Jacob, mga abad ng 8 a.m. yun, at si ate, sabi niya, si Jacob na lang, sa pintuan sa loob ng kwarto. So, pumunta ako, pagpunta ko doon, alam nyo, inaanlak ko yung pinto, si Jacob, iniipit yung kamay ko. Ayaw makisama. Sinisip, ayaw pintuan, yung kamay ko, ang sigit na nung pinto, iniipit pa, hindi ko maanlak yung pintuan. Ginawa, bumalik si Papa, ginawa niya, sinusukin niya, ginawa ni Jacob, hinihila niya yung panungkit. Diba? Kaya hindi mabuksan-buksan yung pintuan. Yun lang. Nakita ko doon, pag wala yung pagkakaisa, hirap gawin isang bagay. Kaya nangyari, nilagari yung pintuan. Nasira yung pintuan. Diba? Hirap kumilos mga kapatid ng banal na spirito kung wala ang pagkakaisa. Nakuha ba natin ating tilataan? Ano bang samahan, ano bang organization, congregation, o maging sa politika nang walang pagkakaisa ay mahihirapang kumilos at gumawa. At ang isang nakakalungkot mga kapatid na katotohanan, kung minsan sa loob ng church hindi na uubusan ang rebellion. Ang mga tao ito ay ang pinakamalakas na magbigay ng pagkapagod sa isang leader ng simbahan. Sinasaluhan niya na magsabihin ng simbahan, ng leader ng simbahan, sinasaluhan niya, kumbaga hindi sila nauubusan ng panahon na hanapan ng mali ang leader. Bakit niya magana si pastor? Ba't kanya napakasalit naman niya magsalita? Ba't kailangan niya pagbanggitin yun? Yan ay ugali ng rebelde. Hinahanapan niya ng mali yung leader ng simbahan. Romans chapter 16, verse 17. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimulo ng mga pagkakampi-kampi at sabihin ng paglilingkod dahil sa pagsalungat nila sa arala na tinanggap ninyo, iwasan niyo sila. Verse 18, ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo ng Panginoon natin, kundi sa pansariling hakarin. Kaya sa aba ng iglesia na walang pagkakaisa, kawawa ang antipolo kung hindi tayo magkakaisa. Kahit ultimo barangay hindi natin maaabot. Hindi tayo magkakaisa. Meron mapangyarihan kapatid sa pagkakaisa sa ating Panginoon. Kung ang pagkasira ay dudulot ng disunity, gaano pa kaya yung epekto ng katawan na nagkakaisa? Diba sabi ng Bible, tayo ay parts ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin may mga kanya-kanyang function. Paano kaya kung tayo lahat ay nag-function at nagsasama-sama? Ang sabi ng Biblia, 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, andun ako sa kanilang kalagitnaan na. At kung saan nandun ang ating Panginoon, nandun ang kapangyarihan niya, merong power kung nasaan ang pangalan ng ating Panginoon. 2 o 3 lang ang sinabi. Maliit na yung 2. 2 tao lang ang magkasundo sa pangalan ng ating Panginoon. Andun ang Panginoon. Meron silang power. Meron silang magagawa sapagkat sila nagkakaisa para sa isang laluminin ang burihin ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Meron akong isang example or illustration. Meron isang pastor na nag-share siya ng isang powerful story sa kanyang church at nag-lead siya sa isang maliit na grupo, sa isang cabin sa lugar sa gubat. At isang gabi na wala ang kuryente. Nabahala yung mga tao, yung mga membro, pero patuloy pa rin siya ang pastor sa pangaralan. At ginawa ng pastor, nag-ilaw siya ng isang kandila. Meron isang babae, dalagang babae ang tumayo, kinuha niya yung kandila at inilawan niya yung bawat kandila na nasa paligid. Pagkatapos umupo yung dalaga, ngayon nakakita na lahat, maliwanag ang paligid, ang sabi ng pastor, that's what unity is in the church. Ayun ang nagagawa ng pagkakaisa
sa isang simbahan. Sa ating sarili, we might be small, mahal. Wala tayong magagawa, pero dahil nandun sa isang kaputi-putitak na kandila, nasindihan ang bawat kandila. Nagkaroon ng liwanagan sa paligid nila. Together, at sabi ko ng pastor, together, we can bring light to the darkness. And each of us, like in the others, we create something much bigger than ourselves. Amen. Meron tayong nagagawa na higit pa sa ating sarili kung ay magkakaisa-isa. The power of unity, ang sabi niya, the power of unity he explained isn't just in individual strength, hindi lamang sa pagsariling kalakasan, kundi kung paano natin pagsasama-samahin yung ating lakas. Alam niyo, may tinatawag na bayanihan. At gaya ng mga kandilang yun, tayo bilang isang church, sa pamamagitan ng pananalangin, pagkakaisa sa panalangin, sa suporta, sa service, sa pangaral ng salita ng Diyos, we multiply our impact. Natutuloy yung ating kakayanan na yung ating mga nagagawa. It is our unity that the world sees Christ. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, doon nakikita, doon nakakayag ang ating Panginoong Diyos. Ephesians chapter 4, verse 3. Sikapin ninyong manatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. Mula sa Espiritu. Ang unity ng pagkakaisa ng church, ang kinakailangan drive o yung mga pagnanasa ng isang simbahan. Ito dapat yung pagnanasa ng mga simbahan. Kasi kung saan merong unity, merong power and strength. Kapag nagkakaisa ang dalawa o tatlo, sabi ng Panginoon, merong ipapalihan. May magagawa, may kalakasan. Okay. Pangalawa is the devil's greatest threat, unity. Ang pagkakaisa ang pinakamanang banta sa diablo. May isang quotation na sabi, the devil does not fear a big church. He fears a unified church by great fervor. Ang diablo ay hindi takot sa malalaking simbahan. Siya'y takot sa nagkakaisang simbahan. Ang diablo ay hindi takot sa mga nanlalakihang reliyon. Hindi siya natatakot sa mga matatalinong tao. Hindi siya natatakot sa mga ma-influensyang tao. Hindi siya natatakot kapag ang tao ay sumasamba. Si Satanas ay nangangatog na sa nagkakaisang simbahan. Kapag ang pamilya ay nagkakaisa, nagtutulungan sa pananalangin, sa paggawa ng mabuti, sa ikasasakdan na ng mga mananampalataya. Kapag ginagawa natin ito, ginagawa ni Satanas ang lahat ng kanyang makakaya upang sirain ang pagkakaisa ng anumang samahan. John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Yan ang trabaho ng diablo, sapagkat ang diablo ay nabubuod sa pagkakaisa, kaya ginagamit niya ang sanlibutan para mahati ang atensyon, para ang pagkakaisa ay mapunta sa paggawa ng kasalanan. Gusto din sa Satanas ng pagkakaisa. Gusto niya na nakikiisa ka sa sanlibutan na. Gusto niya na yung ginagawa ng sanlibutan, nakikiisa ka. Kung ang sanlibutan ay nagiinom, dapat nagiinom ka rin. Kung ang sanlibutan ay may bisyo, dapat may bisyo ka rin. Yun ang ginagawa ni Satanas. Ginagamit niya ang sanlibutan na para hatakin ng mga tao. Kaya nagtatanim siya ng mga pagkakatalo-talo, yung mga pagkakaiba yun, diba? Yun yung itinatanim ni Satanas sa puso ng mga tao. Kaya ang mga members nagtatalo-talo. Pag nagtalo-talo ang church, nagtalo si Satanas. Wala tayong magagawa kung tayo nagsosolo. Kung tayo nag-iisa. Ang nais ng kaaway, tayo mag-iisa sa paggawa ng samahan. Kaya ng mag-asawa si Ananias at si Sapphira na nagkaisa laban sa Espiritu ng Diyos. Ang sabi ng Acts chapter 5 verse 9, kaya sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? Yun ang ginagawa ni Satanas. Ngunit ang isang iglesia na sumasalungat sa ikot ng sanlibutan at nagkakaisa ay malaking banta sa kaaway. Ito yung greatest threat sa kaaway. Kapag ang tao ay nagkakaisa, ay pinapangaral ng salita ng Diyos, dumatayo sa lansangan, nagpapatotoo, di ba nasisira ang plano ng kaaway kung tayo mayroong pagkakaisa. At meron pa ang isang illustration, tawagin ay the bonfire and the ember.
Meron isang pastor na nagdako din siya, nagkagalo din siya ng maliit na grupo. At doon sa kanilang kalagitnaan ay merong bonfire. Ano yung bonfire? Sa gitna. Pag naluluto ng mushroom. At nakikita nila ang lakas ng apoy. Diba? Sumasayaw yung apoy sa kanilang harapan. At naiinitan sila, nagbibigay ito ng init sa bawat isa. At tahimik yung pastor, nung tumayo siya. Kinuha niya yung isang ember, yung isang uling mula doon sa apoy, sa bonfire, at inalayo niya. Inilagay niya sa ibabaw ng bato. Noong una, nag-aapoy itong mga bato, yung charcoal, nag-aapoy, at pinagmamasdan ng mga tao, ng mga membro. Pagkalipas ng ilang minuto, yung dating nag-aapoy na uling, unti-unting nawawala. Unti-unting namamatay yung init na. At pero yung apoy doon sa bonfire ay patuloy pa rin nagiginit, lalong naglalagaw, lalong nagiginit. At sinabi ng pastor, this is exactly how the enemy works. Hindi siya nagsisimula sa malaking grupo. Ang ginagawa niya, sinisimulan niya i-isolate yung isa. At pagkatapos nun, to turn us against each other, magtanim ng hidwaan, ng division, to create offenses. Because He knows that alone we grow old. Kapag tayo nag-iisa, tayo nag-ihina. Tayo lumalamig. But, sabi ng pastor, but together we are a consuming fire. Amen? Kapag tayo nagsasama-sama, kaya tayo ng isang naglalagam-lam na apoy. Kaya natin apoyan. Ano mang madidilim na lugar. At ang sabi ka na, the devil doesn't fear a building filled with people. He fears a people filled with unity. Natatakot siya sa mga taong mayroong pagkakaisa. A church that stays together, prays together, and walks in love, that's a fire hell can put out. Yun yung apoy na ang impyerno hindi kayang panayin. Ang puso na nagkakaisa. Mga mananampalataya na nagkakaisa. Ang manantahanan, pinanantahanan, mga anak, mga disciples nagkakaisa para sa gawa ng Panginoon. Amen. At pamuli, bago tayo magtapos, growth in unity. Meron paglago sa pagkakaisa. Ang sabi sa verse 5, 1 Corinthians chapter 5, verse 7, dahil sa inyo nakikipag-isa kay Kristo, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo naging masagana sa lahat ng bagay. Paging sa pananalita at sa kaalaman, kaya pag ikaw ay nasa kalagitnaan ng pakikipag-isa. Pero paglago, sabi dito, nasagana sa lahat ng bagay, paging sa pananalita at kaalaman, hindi lamang sa karunungan, paging sa mga anumang bagay, maaaring din financial, di ba? Kung ikay nakikipag-isa, meron paglago, meron growth. Verse 6, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Verse 7, kaya hindi kayo nagkulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Alam niyo kapatid, kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, tayo ay nagkakaisa. At kapag tayo mayroong pagkakaisa, doon nagsisimula ang paglago. At sa ating paglago ay mayroong mga pagpapalang naghihintay. Kaya walang paglago sa taong nag-iisa. Amen. Nakita na ba kayo ng taong nag-iisa? Lumago. Alam niyo yung palabas ni Tom Hanks. Na-isolate siya sa isang lugar. Ang damang haba ng palabas niya. Hindi niya makahina ng kanyang sarili. Para siyang taong gubat. Ganun yung nagagawa ng taong nag-iisa walang paglago. Sabi ng Marang chapter 4 verse 12, ang dalawa ay mabuti kaysa-isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya'y nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung siya'y nag-iisa? Kung ang nag-iisa ay maaari magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may tatlong pilipit na himla ay hindi agad malalagot. Kaya ito ang panawagan ng ating Panginoon. At
At ito ang tawag ng Panginoon, verse 7. Ang tawag sa atin ng Panginoon ay magkaisa sa Kanyang pangalan. Sama-sama tayo magpaka sa ating Panginoon. Ang sabi ni Helen Keller, sa kanyang quotation, ang sabi niya, alone, we can do so little. Together, we can do so much. Kapag tayo nag-iisa, gaano lang ang ating magagawa. Ngunit pag tayo nagsama-sama, mas higit pa ang ating magagawa. Together, as one. Dahil lang tayo mo, at tapos, naaral ako sa isa pa simple, kaya napag-usap, together as one. Una, nag-usap ako sa the power of unity, church unit, united church. Kapag tayo nagkakaisa mga kapatid, meron tayong kakayanan, meron tayong kabagatihan, binibigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan, hindi lang sa church. Kung maging ang ating mga pamilya, sa ating pamilya nagsisimula ang pagkakaisa. Sa ating mga tahanan nagsisimula ang pagkakaisa. Kung tayo magkakaisa, ang lahat ng bagay magiging posible. Kaya natin gawin. Ang sabi, ang pangalawa, the devil's greatest threat, yung ating unity, ang siyang banta sa mga plano ng kaaway. Ang pangatlo, road to unity. Mayroong panglaro sa pagkakaisa. Habang ang muling na alam ko, nangusap ako sa mga tao sa online, baka ngayon ka lang nakapakinig ng ganitong salita, maaaring din na magawa ng aking sinasabi. Pero isa lang ang nasisigurado ko, iniibig ka ng Panginoon. Kalimutan mo ang kasalanan na, kalimutan mo ang bisyo, layo ng bisyo at kasalanan, hanapin mo ang ating Panginoon. Tanggapin mo si Kristo, alam mo, sa iyong puso, kailangan mo si Jesus, kailangan mo ng kaligtasan na sundan mo ang panalangin ito. Kung ikaw yan, sundan mo ang panalangin ito, gawin mo ito. Sarili mo panalangin. Ganito ang mga taga-awang banal na mga pagkakaroon sa lahat. Lumalapit ako, Panginoon, sa iyo, Panginoon, trono at nagpapakubang puso. Hinihingi ang pagkilos ng banal mong Espiritu. Mag-usap ka, Panginoon, sa aking buhay. Patawarin mo po sa aking pagkakasala mula sa aking kabuspusan hanggang sa kasulubuyan. Binubuksan ko po ang aking puso at pinapapasok ka upang maghari at maging tagapagligtas ng aking buhay. Isulat ko rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama ko doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, at sa iyong salita. Ito po ang aming sarap na lagi sa pangalan ng Jesus. Babaluin ko ang panawagan. Maaaring matagal ka sa church, pero ni minsan hindi ka nakipag-isa sa lalunin ng iglesia. O maaaring mangusap sa iyo ang Panginoon na kinakausap ka ng Panginoon na sa oras na hindi mo alam kung sa bahagi ng pangalan kinakausap ka ng Panginoon. Kung ikaw yan, bukas sa altar, manalangin tayo sa ating Panginoon na tayo magsitayo. Tayo mananalangin, subong mo yung buhay sa ating Panginoon habang tuloy-tuloy ang awitin. Jesus name, God. Oh Lord, i-boost mo ng Espiritu sa aming kalagitnaan, God. Magkaroon kami ng Espiritu ng pagkakaisa, Panginoon. Magkaroon kami ng pananampalataya sa iyo, maging sa aming mga tahanan, Panginoon. Magkaroon kami ng pagkakaisa, Panginoon, ng paglingkuran ka, bigyan ka ng pamulihan, ng parangal, Panginoon Diyos. Hallelujah. Bumilos ka, Panginoon, sa bawat sa mga sa aming kalagitnaan. Ang mga bagay na hindi ko kaya gawin, Panginoon, ikaw gumawa, Panginoon, magkaroon ito ng impact
ng Panginoon sa church niya. Kung hindi tayo magkakaisa-isa mga kapatid, nananatili tayo na. Pero ang sabi ng Bible, kung kayo sa magpagpasda na sa magkakapatid na nagkakaisa. Meron tayong magagawa, tayo magkakaisa. Pwede ba natin sabihin, pangako sa Panginoon, sa wala kayo, makikisa tayo sa vision ng church, sa pagdadalangin, sa pagsuporta. Ang pag-isa hindi naman po sa pagtayo dito sa unahan. Pwede tayong manalangin. Every morning, meron po tayong pagdalangin 7 a.m. Sa gabi, meron din tayong pagdalangin 7 p.m. Pagkaisa tayo, ipangaral ang salita ng Diyos. Ano kayo naniniwala? Darating na tayo, gagawin natin ito. Higit pa yung ating magagawin. Hindi na ako ang mga kapatid. Ilang ko ito, makabalik mo po ngayon sa inyo mga nakukuhan. Pagdating sa ganon, araw nila magkaisa, pero pagdating sa Panginoon, hindi nila magawa. Ang tunay na problema sa sarili natin. Kaya sabi nga, pag itinagturo ng ganyan, 4 yun 3 yun nakaturo sa iyo, pabalik sa iyo. Ang unity po ay napakalaking bagay sa pamilya. Balikan nyo yung pinangaral ng linggo ng umaga. Kailangan iisang espiritu. Pag walang unity sa isang pamilya, napakahalaga niya. Kaya sa pambagay, kung ayaw natin makiisa sa Panginoon, pipili ka kanino ang makiisa. Hindi ka makiisa sa gawain ng Panginoon, sa sanlibutan ka na makiisa. Gagawin ko ang kalilang ina. God bless you sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos dahil lahat ay tumayo at tayo ay manalangin sa ating Panginoon Diyos. Business na tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan dahil ipakita mo ang kahalagahan ng iyong salita, unity, o God, maging sa mga sambahayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya, o God. Maraming salamat sa lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po sa inyong lahat at palahay din ng ating Panginoon. Minsan pa, awitan natin ng